So hi guys, andito ako ngayon sa Saudi Arabia. So naglalakad ako papuntang work. So diyan ako nagtatrabaho. So ayan, pasok muna ako. Andiyan na yung dalawang kasama ko. Ako lang naman yung laging late. Chawot, hindi ako late. May binili lang ako. So ayan. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng churro. So, ayan, sa isang maliit na bucket, maglalagay lang tayo ng harina. So, depende sa quantity na gagawin nyo. Pwedeng konti lang, pwedeng pangmaramihan, pwedeng 1 kilo, pwedeng 2 kilo. So, depende sa quantity. So, yung recipe ay ilalagay ko na lang down below para malaman nyo yung exact quantity ng ginamit ko. Ayun na nga, kukuha ako ng tubig. So, mahalaga din na yung tubig natin is mababa yung pH level. So, paano malalaman yun? Eh di, tanong kayo sa ng tubig o kaya kuha kayo ng test. So, sa amin kasi mga minus ito mas 7 pababa, ganun. So, ayan. Pakuluin na natin. O, diba? So, ayun na nga. Ilagay na natin to sa mixer. Tapos, isara na natin. Paanda rin ng konti para ma-mix siya ng paunti-unti. Ayan. So, kuha tayo ng butter. So, kuha lang tayo. So, ang pinaka main ingredients niya talaga ay nung sinauna, flour, butter, sugar, and salt. Yun lang. Pero kung ayaw nyo naman ng masyadong maraming dairy, pwedeng mantika na lang. Okay lang din yun. So, depende yung ingredients nyo kung paano yung tamang texture at lambot nung chooks, nung dough na gagawin nyo. So, ayan, lalagyan na natin ng salt. 2 teaspoon of salt. And, lalagyan natin ng konting sugar para medyo matamis-tamis. Konti lang. Hindi ako mahilig ng matamis eh. So, ayan na nga. So, yung kasama ko, nag-refill ng ice cream. So, ayan. Ayan, ang hirap. Ang hirap pindutin. Lalagyan na natin ng tubig. So, depende. Yung tubig naman is depende din. Kasi, may mga flour na nag-absorb ng tubig. Absorber. Meron namang sensitive sa tubig. Konti lang. Ganon. So, kahit kami, depende lang din. Kumbaga, binabalanse ko lang yung tubig kung gaano karami. Kasi depende sa uri ng harina. Ayan. Biyak na natin. Expert yan. Isang kamay. Pero ibababa ko yan kasi nga mahirap. Napasukan ng eggshell. So, ingat-ingat lang din. Kailangan walang eggshell dun sa itlog. Ayan, antayin lang natin siyang kumulo. Tapos pag kumulo na siya, pwede na natin siyang ihalo dun. So, ihalo ko na siya. Ayan. So, pagkahalo agad-agad, isara na. Pero yung iba na gumagawa ng maliliit na quantity, kapag kumulo, alam konti lang, 2 cups lang, 3 cups, pwede mo naman siya dun sa pinaglagyan, i-direct mo na lang siyang ilagay. Pero kung malaking quantity, edi i-mixer mo para hindi ka mahirapan maghalo. Diba? Binalik sa number 2. So, dahan-dahan lang muna, syempre. Parang lang yan eh. Parang nagda-drive, ganun. Kailangan naka-primera ka muna bago ka mag-dos. Ayan. So, sa paggawa nito, kailangan i-make sure nyo, ito nga pala, isi-share ko lang kasi
pag gagawa ka ng ganito, kailangan make sure na yung quality ng flour, yung quality talaga yung gagamitin nyo. Mahalaga yun. Kasi dapat mas higher na protein, mas ano siya, mas chewy. Kasi pag yung mga mumurahing flour lang, medyo dry. So, yung matataas na high protein, maganda yun. So, paano mo malalaman yun is check mo yung label niya sa gilid. Para mas malaman, mas mataas na protein, mas maganda. So, ayan. Mekos-mekos mo na yan. Ayan. Mix ko ulit. Para kailangan din kasi yon na make sure na walang lumps. Kailangan mahalo siya lahat. So, iset na natin siya. So, 375 Fahrenheit. So, around 180 to 190 degree. So, kung gagawa lang kayo sa bahay, pwede kayong kumuha gamit kayo ng thermometer. Ayan, isa-isa lang muna. Kasi, one at a time, syempre. Huwag niyong biglain. And make sure na malamig na yung dough. Kasi nga, pag hindi siya malamig, maluluto yung itlog dun. So, ayan, imimekos-mekos mo na yan. So, pagkalagay mo ng itlog, syempre, depende sa'yo. Pwede mo siyang lagyan ng rose water, pwede mo siyang lagyan ng vanilla. So, depende kung anong gusto mong ihalo. Ayun. Pwede mo lagyan ng konting cinnamon para mas may lasa. Kakaibang lasa, ganun. Ayan. Isa-isa lang. Hanggang sa ma-form siya na ball. So, mekos-mekos ulit natin. So, traditionally, galing talaga to sa Saan ba nanggaling to? Sa Spain. Oo, sa Spain siya talaga siya nanggaling. Sumikat lang siya kasi masarap siyang pang merienda, pang pasalubong, pang dessert. So, masarap din siyang i-partner sa kape. So, yung mga sauce, maganda rin masarap din yung tsokolate na ihalo. Pwede rin naman na ibang flavor gaya ng sa amin, meron kaming iba't ibang flavor. Ganyan dapat yung texture, hindi masyadong dry. So, kuha tayo ng mga tatlong piraso. Tapos, antayin lang natin 180 degree. So, ayan. I-fry lang natin siya. And mga lang yan, 2 to 3 minutes. Basta yung apoy. Tapos, yan nyo lang. Continuous lang yung pag-flip nyo para hindi masunog. O diba, linis ng oil namin. Ganyan kami. Ganyan ako mag-maintain. Kailangan laging malinis bago yung oil. Kasi isa din sa mga secret nun, yung sa oil. Kasi pag gumamit ka gaya namin, yung ginagamit ko, syempre hindi ko na rin sasabihin yung company. So, gamit lang kayo ng mas magandang oil. Kasi, isa rin yun. Gaya nitong oil na ginagamit ko, hindi siya na-absorb. So, pag nilagay mo siya sa tray, automatic siyang nadidrain. Ayan. Hala ka dyan. Imekos-mekos mo na yan. Masarap din siya kapag yung dipping sauce mo ay hindi masyadong matamis kasi may coated na siya ng cinnamon sugar eh. So, yung mga matcha, ganun, pecans, pwede rin yun. Ayan, i-drain lang natin siya. Pwede rin kayong kumuha ng tissue para ma-absorb yung mantika. Pero i-drain nyo lang. 2 minutes, okay na yan. Ayan. So, i-coat ko na siya. So, ayan. Coat. O, diba? O, diba? Ang ganda ng shape. Hindi siya gaya nung mga
homemade na nakikita nyo na kulubot tapos hindi maganda yung form. Ayan, maganda talaga yung pagkaka-shape niya. Maayos. Tapos masarap syempre. So ayan, dali natin dito sa gilid kasi kakainin ko. Lalantakan na natin. So ayan na nga. Oh. Hiwain natin. Syempre. So, nung tinikman ko siya, masarap syempre. Pero hindi ko naman na siya masyadong kinakain para lang sa video na to. Para mapakita lang sa inyo. Syempre, matagal paulit-ulit ko siyang kinakain. So, parang normal na lang sa akin. Pero yan yung pinaka best seller namin. Maraming bumibili niyan. Basta yung yung ingredients, basic lang naman yung ingredients niya. Nandun lang yun sa sa technique at saka make sure na hindi naman sobrang tigas. Kasi ang pangit din naman ng kadalasan kasi pag habang lumalamig siya, mas lalong tumitigas. So, maganda mas ma-premium yung gagamitin yung harina nyo. Para kahit malamig na, malambot pa rin, crispy pa din. Meron kasi ako natikman niya na ang tigas na. Lalo na pag after 4 hours, naku, ang tigas. So, lagyan natin ng Belgian chocolate. Ayan. O, diba? Para, kaway-kaway diabetes. Kaway-kaway diabetes. Hindi So, ayan. Sarap. Diba? So, yun lang po. So, support nyo ako guys. So, thank you.